flashback. Fortunately, nagkaroon ng error 12 yung motor natin. Ini-start is error 12. So baka di kayanin, Kev. Kev, wag na natin pilitin. Maano yung brake mo? Masusunog. Yung nasunog na stator. Oh. Ang sarap sa tenga. Ang sarap sa tenga. So we're here at the new highest elevation of the Philippine highway system. So sobra yung daming pinagdaanan namin sa day 1 na to. End of flashback. So ayun nga guys, nakalis na kami doon sa bahay nila Tatay Ronaldo. And again, sobrang thankful namin kay Tatay Ronaldo kasi pinatuloy niya kami doon sa bahay nila para may masilungan kami dahil umuulan din. Walang tigil yung ulan ngayon dito sa Tinok. Sobrang thankful kami, sobrang shoutout sa iyo Tatay Ronaldo. So pagbaba namin galing highest elevation, lumabas din. So kanina pa namin hinihintay. Sharing araw. Woo! Kanina ka pa namin hinihintay. So medyo natutuwa kami kasi dito mainit na. Sisikat na yung araw. Kanina pa namin ito hinihintay talaga. Dahil sobrang lamig, sobrang ginaw. Sana pagdating natin sa Timbak, ganun din no. Ganito din. Mainit, maaraw. Thank you. Okay, so tapos na kami mag-lunch or early dinner naman actually. Late lunch. We're going now to Mount Timbak dun sa homestay na which is the Jack's homestay. So nagsog na kami, sobrang nagutom na din kasi kami kanina pero hindi na mag-aaral na. So yun mga sir, no? So akit na kami doon sa pinaka transient namin talaga. So isang ano na lang, isang malaking ahon na lang, isang das na ahon na lang. Pero grabe yun, grabe yung dinaanan namin. Sobrang tarik, tapos sobrang fog pa. Challenge pa, nung gabi pa. Ano ba yan? What a day, what a day. Ito, dito, sa kanan. Diba? Pasensya na, ginabi po kami, daming aberya. Eto, dito daw isa, dito ka na para si Kev na dyan sa ano. Ito ka, Kev. So, nandito na ako sa homestay. Grabe. Nasa tayo dito sa pinaka-room. Kev, dito kami sa taas ha. Yan, good evening mga sir, no? So, tapos na kami kumain. And, nakaligo na din kami. Yan. Si Rani, tsaka si Kuya Kebs. Sobrang pagod nung... sobrang ngatog din, sobrang lamig. Dito sa homestay namin, nagpainit lang kami ng tubig para hindi namin masyado maramdaman yung lamig ng tubig. Tapos umorder na lang kami ng mga silog meals nila, like yung luncheon meat and itlog. Tapos yung nabili namin na sisig doon sa restaurant na kinainan namin kanina. So yun. So ngayon is magsha-shot lang sila sila Tres tsaka si Heraldo ng konti. Tapos papahinga na din kasi
bukas ng umaga, akit naman kami ng summit. So, gigising kami ng 4:30 and around 5 a.m. or 5:15 yata, akit na kami doon. So, yun. So, hopefully maganda yung umaga namin, yung panahon, maaraw, tsaka may clearing para makapagpalipad tayo ng drone. First time kasi natin magpapalipad ng drone. Kaya papaturo tayo kay Tres magpalipad ng kalapate. So, yun. So, papahinga na kami. Good night mga sir, no? Kita-kits bukas. Morning guys. Good morning sir. So time check, it's 5:45 in the morning and we are going now in the summit ng Mount Timbuk. And kasama ko si Geraldo and si Tres sa pag-akyat. And with our tour guide, si Ate. Ate, ano pangalan mo, Ate? Chris. Ate Chris. So si Ate Chris yung mag-guide sa amin papunta dun sa taas sa summit ng Mount Timbuk. Sabi nila ate kanina baka walang sunrise kasi medyo ma-fog. Sobrang fog. Di ko alam kung nakikita nyo kami or what. Pero sobrang ma-fog. Kaya yun, kita-kits sa taas maya-maya, no? Yan. So medyo sumisikat na yung mga araw. Ayan po. Nakita ko din parang alas 9 pa. Ano yung mga ibon? Ayan po yan, mga nagbablog po kasi. Ito na po. Ayan, so ito na pala yung summit. Pag wala masyado makita. Good morning. So this is the third highest, no ate? Third highest sa Luzon, sa Mount Timbuk. Good morning po. Lalo na makita yung sunrise kasi medyo mapag. Mabilis lang yung akyat, around 5 to 10 minutes. Depende actually sa facing nyo, gaano ka lakas ng resistance nyo. Pero sa dito na tayo, hindi pa sanay, tsaka pagod pa kami, nasa biyahe kahapon. Pero ito yung view. Meron pa. Hindi pa naka-harvest mo yan, sir? Hindi pa naka-harvest? Doon po sa tapat ng Hindi na, nakangatog yun. Ang lamig. Pero ang bilis lang, no? Parang 5 minutes lang yun eh. Walang 30 minutes yung akit natin. Depende siguro sa paa mo, no? Depende ko paano ako mag-shoot. Salamat kay Ate Chris. So sabi ko nga, usually 5 minutes lang or 5 minutes lang yung akit dito. Naman kami dun sa cross na parang maliit na shrine dito sa Mount Timbuk. So makikita natin din yung parang another view, another side ng Mount Timbuk Peak. Yeah. So yun, ito yung banda. So hike lang tayo ng konti, lakad lang tayo ng konti. Sama natin so unahin natin si Tres. Uy, makapasa yung medals natin, mahamog.
daw damit mo eh. Di ikaw. Sige, age. Makapal sa akin. Doble-doble yung suot ko eh. Bakit din? Okay lang po, makapal po mukha niyan. Ayan, medyo sumisilip lang yung araw. Ayan. Pero goods naman, all good, sea of clouds. Hey! So, yun yung mga sir na. So, after nung mga nangyari kahapon, lahat ng aberya, ng ulan, tarik ng mga inakyat namin ng mga lugar, no? Ito yung mga na-appreciate namin sa mga ganitong trip, sa mga ganitong ride. Kasama yung Team Road Wanderers is yung ganitong scenery. Yan. Na ito yung mga bagay na hindi yung makukuha na hindi yung makukuha basta-basta na dapat pag-iirapan mo talaga, like this one na although hindi siya ganun kahirap akyatin pero alam mo yun, kailangan mong dayuin, kailangan mong puntahan para ma-appreciate mo talaga. And hopefully sa mga susunod na gala or pag-akyat namin dito, kasama ko na si Alin tsaka si Shobaw, si Athena, para ayun, ma-experience din nila. So part of the journey nga nung pag-vlog namin or kaya namin ginagawa tong pagbe-video ng mga places is to share our journey with the different places here in the Philippines. Mapakotse, mapa-aeroplano, barko, o kahit anong transportasyon dito sa Pilipinas, no? Hanggat kaya namin puntahan at pwede yung puntahan, i-share namin sa inyo experiences namin. And hopefully makapunta kayo dito. Sobrang ganda, sobrang solid yung place. And yeah, maya lang bababa na kami para makapag-prepare naman pauwi. So another biyahe na naman kami, no? So kita-kits mamaya. So every Holy Week, and may mga umakyat dito na saan po daanan? Ito rin. Doon sa baba. Sa baba. Okay. Ito. So meron pang trail pababa. Hanggang saan po yan? Yung ano, sa baba po. Saan po sila magsisimula dito? Sa baba, paakyat dito. Ito yung pinaka-last kumbaga. So from there, sa pinakababa, and then up to here, sa pinakataas din, or here, dito. Yan, dito daw yung pinaka-end. Jesus. Okay. So yun, hanggang dito daw sabi nyo, bababa na daw. Pero ito yung pinaka-last nila. So yun. So dito sa part na to is nandito daw si Jesus, which is the cave, sa cave na to. Sa cave na to. So nandito si Jesus sa cave na to. Kumbaga dito yung last part din. Dito na parang natatapos yung Station of the Cross.
So doon kami galing kanina sa taas. So pag gusto niyo bumili ng cactus, dito kayo. Magkano po yung mga cactus ate? Depende ho sa mga ano. No, sa klase. Pero parang pinaka minimum price 150. 150. Doon lang po. Yung mga ganito, 50 pesos. Mm. Mga ito, 50 pesos. Yung mga lalaki is 100. 150 to 200 pataas ka no? Pababa na ngayon. Pababa na. Yung mga plantita no. Yung mga brain yan, yung 150. Ah, ito po. Ito pong may pula. Ito. Mga ganito. Ah, okay. Yung brain. Ayan, pakidagdag dyan sa pintuan ng tindahan. So ito yung temperature Para ngayon dito makulit. sa Atok Benguet no. Yes, ho. 9 degrees. Ah. Tapos ito rin pala yung sari-sari store nila Ate Josie. Yes. So pag mga gusto nyo bumili ng mga pagkain, wala kayo na yung pagkain. Sa pintuan ng Yan. tindahan. Thank you. Pakibukas lang. Buksan mo lang baka kumuha ka ng sardinas. Tapos, ito yung mga tinitinda nilang scarf, gloves, bonnet, tsaka mga souvenirs. Yan. Ref magnet. So, yan. Ito yung mga price. And meron din silang tinitindang mga food, mga paluto, like silog. Brewed coffee, instant coffee, noodles. So dito rin pala, pwede kayo mag-pitch ng tent dito sa part na to. Yan. And then doon din yata sa part na yan, pwede. So if di nyo trip mag-rest house or guest house, so may mga rooms doon sa taas. Dito yung pinaka reception area nila or parang cooking area nila. And meron mga tables dito. Yan. So chill place. Literal na chill place siya. Kasi malamig. Nakita niyo naman yung temperature natin na today is 9 degrees Celsius, no? So, sobrang lamig. Kaya pag pumunta kayo dito, magdala kayo ng doble-doble damit, jacket. So ito sa loob ng jacket, ito may jacket pa ako ulit. Yan. Kaya sobrang gilaw. Okay, yes. Thank you so much. Ate Josie, thank you po. Mabalik po kami sa susunod. Yes, no problem. Welcome na welcome. Bye-bye. Booking, first come, first serve ang booking ko. Okay po. Para, ano. Maraming salamat po. Thank you. So yun mga sir, pababa na kami. Dinadaanan namin tong dinaanan namin kagabi na hindi nyo makita sa video ko kagabi kasi may kumadilim. So papakita namin yung correct na. Take the next right. Ingat kayo dito mga sir pag dadaan kayo lalo pag nakamotor kayo kasi sa left side yun, makikita nyo dito sa left hand. March on If you Combine Road. Pangin na yung malalaglagan dyan siya. So dito kami dumaan kagabi. So buti na lang medyo sementado or merong semento dito sa dinadaan. Kaya medyo parapat kami. Medyo sige. Lamig. Yung pababa. Hey.
dapat alhalin lang sa brake kasi pwede bumigay yung brakes na board. Masunod yung brake calipers. Kaya nagbaon ako ng tubig in case na uminit yung brake calipers na. Kaya tayo pang-bubos. So, hindi natin siya pwede kumili kasi siya natin yung pang-bubos. At siya pang-bubos na. Tarik! Tapos meron pa kaming dadaanan isa. Meron pa kaming daraanan isa palabas na medyo matarik din. Pero grabe, kung nakikita nyo guys, yan o sa una ko. Bangin yan. So, isang pagkakamali mo lang. Ako, katapusan mo na, makipaglaro ka kay Kobe. Si Kuya Kebs nga pala mga sir, una na kasi gusto niyang maaga makauwi. So, sayang nga, hindi namin siya nakasama dun sa pag-akyat sa summit kasi mabilis na nga lang, malapit lang siya. 5 minutes lang yung trek papunta din sa summit. And then, siguro additional 10 minutes to 20 minutes naman yung papunta din sa cross. So, yung parang pilgrimage nila dun sa Station of the Cross, yung mountain back. So, yan. So, pagbaba nyo dito, ito na yung pinaka-entrance nung to Mountain Back and Jack's Homestay. Ito yung makikita nyo. Yan. Yan yung makikita nyo. Tapos, bakit kayo dun? Sa dinaanan natin. So, kung may dala kayong kotse or motor, kailangan nyo magmaniobra. So, doon kayo magmamaniobra. And then, paakyat naman kayo dun. So, dito kami galing, kagabi. Meron pa itong pababa. May isa pa itong pababa na medyo matarik-tarik din. Pero mas wide na yung daan niya. Mas malawak na yung daan. Okay? Ito pala dinadaanan namin yung mga motor road. Ang labas natin is Kabayan Road, no? Kabayan Road na yung labas namin dito. So, ito yung alternate way kaysa dadaanan namin yung matarik na dinaanan namin kagabi. So, tsaka mas... Uy, may aso! May ka... Kaysa yung dadaanan namin kagabi kasi ano... Uy! Ari-araw! mas maganda yung view daw dito pag dadaan. So, time check tayo. It's 8:40 or 8:50 na. We are expecting na makarating doon sa Kabayan Road ng mga around 1 hour or more or less ganun, 1 hour. Solid yung view dito, ganda. Ito ang tarik, grabe, butik yan ang tarik dito. Siko to ulit ha, siko. Wait lang. Ito na nga. Tubig. Uy!